Bago ang kanyang biyahe patungong Japan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng isang mahalagang proyekto na makakatulong para matiyak ang sapat na supply ng tubig sa harap ng banta ng El Nino. Kung ano yan, alamin sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Sa harap ng nagbabadyang El Nino phenomenon, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa isang water treatment facility sa Muntinlupa City. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagpapatayo ng mga ganitong pasilidad na nabuo sa tulong ng mga pribadong sektor upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa harap ng posibleng epekto ng nakaambang tagtuyo. It is a testament to our shared commitment to water security and sustainability. We stand on the brink of completing this crucial project, a necessity heightened by the current challenge posed by the El Nino phenomenon. Your collective efforts ensure that we exceed the demands of our people in these trying times. Sinabi rin ng Pangulo na hindi dapat ipagkibit-balikat ang banta ng El Nino, lalo't batay sa forecast ng mga eksperto ay posible itong magtagal hanggang second quarter ng 2024. Pero hindi anya ito dahilan para magpanik ang publiko. Sa halip ay kailangan anya ang whole-of-nation approach at ugaliin ang responsableng paggamit ng tubig. We must prepare and learn and apply some of the lessons that we have learned during the pandemic when it came to supply all the agricultural products, of food, of the efficiencies of the supply chain. All of this will be affected if our water resources are inadequate. Kasabay nito, tiniyak ng punong ehekutibo na pabibilisin pa ng pamahalaan ang mga hakbang nito para tugunan ang posibleng epekto ng tagtuyot. Inatasan na rin ng Pangulo ang pagkilos ng iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil may sapat naman anyang supply ng tubig ang bansa hanggang sa unang quarter ng 2024. Ang kailangan na lamang anyang gawin ay mapanatili ito para hindi maparalisa ang agrikultura maging ang ibang sektor. Muli ring hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pribadong sektor na makipagtulungan sa pamahalaan sa pagbuo ng mga proyektong makatutulong sa publiko. To intensify their vigilance in overseeing the construction of water supply facilities, particularly in regions grappling with water scarcity. As we confront present and future challenges, this project is a testament to the positive outcomes that we might achieve when the public and private sectors unite for the greater good. I invite the private sector once more to further explore opportunities to collaborate with government in addressing our water supply challenges. Let us continue to work together so that we can provide our people with the best quality services that they truly deserve. Ang Poblacion Water Treatment Plant ay nagkakahalaga ng 11 billion pesos at ang pangatlong water treatment facility na konektado sa Laguna Lake. Bahagi ito ng hakbang ng Maynilad sa pagbuo ng alternative sources para sa long-term water security ng kanilang mga parokyano. Tinatayang makapagbibigay ng nasa 150 million liters per day na supply ng tubig ang pasilidad oras na maging fully operational sa nasa 1 milyong consumers sa Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa at Cavite. Inisyal na 50 million liters kada araw na tubig naman ang mapoproduce ang pasilidad ngayong buwan na gumagamit ng multi-stage process para matiyak na pasado sa Philippine National Standards Drinking Water ng DOH ang tubig na magmumula rito. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.